Creepy Kantan, Tagalog Horror Stories. Napasigaw ng malakas si Leslie nang makitang tumilapo ng babaeng nabangga ni Jerome sa lakas ng pagsalpok nito. Siguradong walang dudang patay ang biktima. Sa isip-isip ng dalaga, "Diyos ko, Jerome, nakabangga ka." Anito, putlang-putla ang binata. "Hindi ko sinasadya. Bigla na lang siyang sumulpot sa gitna ng kalsada. Nakita mo naman, di ba?" Alam naman ni Leslie na walang kasalanan ng boyfriend niya. Maayos naman ang kanilang pagtakbo. Nang walang ano-ano'y bigla na lamang lumitaw ang babaeng yun. Nangangatog ang tuhod na bumaba din ng kotse si Leslie. Umikot siya sa gawin ni Jerome na nauna nang bumaba. Pagtataka ang rumihistro sa kanilang dalawa. Inikot-ikot pa nila ang kanilang paningin. "Nasaan yung babae?" "Oo nga, wala rito." Ani Jerome, natakang-taka rin. Muling iginala ni Jerome ang tingin sa paligid. Ngunit wala talaga siyang makitang babae. Chinek naman ng binata ang hood ng kotse. Sa lakas ng impact noon kanina, ay siguradong may damage ang hood nito. Ngunit wala, kahit na konting gasgas o maliit na yupi man lamang. "Leslie, tignan mo to. Wala man lang kahit ni konting damage." Hindi rin alam ni Leslie kung ano ang sasabihin. Pero nagsimulang magtayuan ng kanyang balahibo nang maalala ang kwento ng isang pinsan niya tungkol sa White Lady na madalas magpakita sa mga motorista na nagdaraan sa highway na iyon, lalo pat alanganing oras na ng gabi. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng boyfriend. Jerome, hindi kaya White Lady ang nabangga mo kanina?" Napatitig sa mukha ng dalaga si Jerome. Halatang kinilabutan nito sa sinabi ni Leslie. "Yun din ba ang iniisip mo?" Ani Jerome. Hindi na nagawang sumagot ni Leslie. Halos manigas kasi ang panga niya sa nakitang isang taong nakatayo na ilang metro lang ang layo sa kanila. Isang babae na nakabistidang puti. Nakalugay at magulo ang mahaba nitong buhok at higit pa silang kinilabutan dahil nakita nilang hindi sumasayad sa lupa ang paa ng babae. Napasigaw si Leslie. Sabay subsob sa dibdib ng nobyo. Sa isang kisap mata ay biglang nawala ang babae. "Halika na, Leslie. Mukhang hindi na maganda to. Parang pinaglalaroan tayo." Ani Jerome sa nobya. Halos takbuhin ng dalawa ang distansya ng kotse. Nang akmang bubuksan na nila ang pinto ng sasakyan, ay nakita nilang naroon sa loob ang babae. Halos mag-hysterical na si Leslie sa mga nasasaksihan nang dahil doon ay nawalan na ito ng malay. Mabuti na lamang at nadaanan sila ng mga biyahero ng gulay. Hinintuan ng mga ito ang magkasintahan dahil akala ng mga ito ay naaksidente sila. Nakahinga ng maluwag si Jerome dahil kahit na paano ay nagkaroon sila ng mga kasama sa gitna ng isang nakakatakot na karimlan. Nagkwento si Jerome sa mga biyahero. "Baguhan ho ba kayo rito?" Anang isa. "Oho, may dinaluhan lang ho kaming party. Kaya medyo ginabi na rin kami." Sagot naman ng binata. "Papunta ho sana kaming Maynila ngayon. Dito lang kami dumaan dahil shortcut." Napailing ang isang lalaking may edad na kasama ng mga biyahero.
Mukhang minalas kayo ngayong gabi. Dahil sa inyo nagpakita ang babae. Nanginginig pa rin si Leslie dahil sa matinding takot. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na maka-encounter siya ng ganoon. Ang akala kasi noon ng dalaga ay pawang katahang isip lamang ang White Lady. At ngayon niya napatunayan na hindi ito gawa-gawa lamang. Nagmagandang loob naman ng dalawa sa mga biyahero. Nasamahan na sa kotse ang magkasintahan habang nagbabiyahe pa Maynila. Paluwas din kasi sa Maynila ang mga biyahero mula sa pag-angkat ng mga paninda. Ang Maynila ay ang syudad na hindi natutulog. Kakaiba ang sigla ng mga ilaw sa gaya ni na Jerome at Leslie na galing sa malabangungot na karanasan. Ang liwanag ng syudad ay bahagyang nagpakalma sa kanila. Bumaba na ang mag-asawang biyahero at lumipat na sa kanilang truck sa isang lugar sa QC. Masuyong hinawakan ni Jerome ang braso ng kasintahan. "Huwag ka nang matakot, ligtas na tayo," anang binata. "Hinding-hindi ko makakalimutan ang karanasan nating yun," komento naman ng dalaga. "Sa totoo lang, natakot din talaga ako," pag-amin naman ni Jerome. "Ako nga halos sumabog ang ulo ko kanina. Kung hindi siguro ako hinimatay, inatake na ako sa puso," anang dalaga at nagtawanan pa sila. Ngunit sabay natigilan ang magkasintahan nang may marinig na kaluskos mula sa backseat. Otomatiko namang sumilip sa rearview mirror si Jerome at lumingon naman si Leslie. Mula roon ay nakita nilang pareho na naroon ang babae sa backseat. Kaya't sabay na napasigaw ang magnobyo. Hindi na alam ni Leslie ang gagawin niya at ngayon mas matindi ang takot na nararamdaman niya. Sa ikalawang pagkakataon, nawalan naman ng kontrol sa manibela si Jerome. Sumunod ay ang nakakangilong tunog ng nayuping lata at bakal, kasabayang tunog ng mga nabasag na salamin nang sumalpok ang kotse sa kasalubong na AUV. Agad na nasawi si Leslie sa aksidenteng iyon. Bali ang paa at braso at may malaking putok sa ulo si Jerome. Pero nakaligtas pa rin ang binata. Walang gustong maniwala sa mga pahayag ni Jerome. Ang opinyon naman ng mga investigador, pati na ang driver ng AUV, posible daw na nakatulog si Jerome habang ito ay nagmamaneho. Lalo pat naganap ang aksidente pasado 1:00 na ng madaling araw. "Hindi ako nakatulog," giit niya. "Gising na gising ako ng mga oras na yun at nagkukwentuhan pa nga kami ni Leslie nang makita namin ang babaeng yun sa backseat. At sa sobrang nerbiyos ay nawalan na ako ng kontrol sa manibela." Naka-wheelchair si Jerome nang ilibing si Leslie. Iyak siya ng iyak habang nakatunghay sa labi ng nobya, lalo na nung naroon na sila sa Memorial Park. Sinisisi ni Jerome ang White Lady na mula sa National Highway ng bayan ng Baras ay sumama pala sa kanila hanggang sa Maynila. Kundi dahil sa pagsulpot nito ay hindi naman sila maaaksidente. Sa loob-loob niya ay gusto niyang malinawan kung bakit sa dinami-dami ba naman ay sila pa ang napili ng kaluluwang iyon. Makalipas ang 5 buwan matapos ang insidenteng iyon, pumunta si Jerome sa mismong highway kung saan unang nagpakita sa kanila ang kaluluwa ng babae. May maliit na pangamba sa kanyang dibdib.
Ngunit nagpakatatag siya. Kung sakaling magpakita ang kaluluwa ng babae, ay may gusto siyang itanong. Ngunit bigo siya sa kanyang pakay. Hindi na nagpakita sa kanya ang kaluluwa ng babae na dahilan ng pagkasawi ng kanyang nobya. 8 taon na ang nakalilipas nang mangyari ang insidenteng iyon. Ngayon ay may pamilya na si Jerome, ngunit nananatili pa rin sa kanya ang pagkabagabag na idinulot ng kaluluwa ng babaeng nakabistidang puti.